umaga po mga kabida at ayan po at sa bagong umaga po na naman at narito po tayo dito pa rin sa Talin-Talin Libon Albay na kung saan dito po bahay po ng aking bayaw na aming tinutuluyan dito sa ngayon. At plano po rin ba tayo pa tayo po doon sa Bandaron sa Bukana ng mapagbabakasyonan nila sakali. Sabi ko nga ito, pakalaki naman, di mo tayo titira dito sakali. Kung sila bahala sila. Yun na lang po at habang ako'y nagpapahinga rito at nagbabakasyon. Ayun po si Madili na sa gate, may bili ng tinapay. May nagrarasyon po kasi dito ng pandesal ating maga. Yun nga po mga kabida sa lahat po ng ating mga subscribers, sa ating mga manonood po sa ating Kabida YouTube channel, ang mga video po na ina-upload po namin dito. Ngayon po, ang inyong mapapanood ay yung namin dito, pagtungo namin dito para nga magbakasyon at magpagaling. Meron po ako na karamdaman kaya lang po, ang talagang aking pinaniwalaan ay ang dakay ng manggagamot na ang ating pong Panginoong Hesus. Ayan po at napakarami pong dalang pandesal dito. Maraming salamat sa iyo, Noy. At dinarasyonan mo kami ng pandesal. Kami yan, tinapay, pandiko. Ayan o. At dito sa Kabida YouTube channel, mapapanood mo yan o. Kaway-kaway. Hello, good morning. Ayan po siya. Ano pala mo? Jomar po. Ilang taong ka na nag-arasyon ng ganyan? Dito ba lagi ka nag-arasyon tumaga? Lagi. Ha? Sino nagluluto niyan? Yung Master Vega. Bali, kinuha mo na lang. Tapos nag-arasyon tumaga. Ganda nga anak buhay yan. May pamilya ka na ba? Meron na po. Ilan anak mo? Isa po. Yan po, Jomar, taga rito ka rin, sa Bicol? Ha? Marayo. Saan yun? Dito din po. Talin-Talin, Albay. Albay din, yan, Ito mga panunuto sa Kabida YouTube channel. Ito mga kabida yan, Jomar po, nag-arasyon po pansal dito at maraming salamat sa kanya. At habang nandito po ako, ito ang content ko, maraming salamat sa iyo. Jomar, okay, salamat. Ayun po, nakapun mo nyo. At ang aking pong boses ay maayos pa. At medyo garagal nga lang at talagang inuubo ko. Malimit po ako inuubo. May katulad ganyan, nababayan minsan. Kaya nag-aabang kami ng nanghuli sa lambat. Kagabi, pinakaulan pa yung mga huli. Sabi ko, papangati ko at maliliit yung ganong huli. Pwede ko nang iulam yun. Yung bang mga sungay-sungay, di alam kainin yun. Yung sungay-sungay na isda, mayroon dito malunggay, bawang sibuyas luya, tsaka ano lang yun, yung dahong malunggay o kadahong sili. Tapos patis. Ulam na ulam sabaw lang yan, Kaway-kaway, yan po sila. Kising si Jefferson. Tulog pa? Ayun, yung mga bata dito rin natulog, yan. At ayun, dalawa, tutulog pa, nakahiga pa, Jefferson, ayan, kasama si Jefferson sa loob, at saka si Jasper, harap dito, Jefferson. Pakabot mo yung stand ng camera. So, parang hindi ka kinakausap Hindi ka nakausap nga, ayan, si Madeline galito. Ano yan, nabili mo? Tilapia. Ayan, ako, magsasabi sa'yo. Ano iyaw? Yung siya, prito mo. Prito. Okay, iyaw. Pwede rin. Yung isa paputok. Pinaputok. Masarap yan, pinaputok. Lalaki ang lapad nun tilapia. Binili na lang po at wala pa kasi yung mga lambat na nilabat doon. Baka mamaya pa po, iyalalad ulit sila yung lambat. Sabi ko, maski ganun kalilit. Yung hindi mo kaliit kasi masapsap, hindi ka nakilala rito. Yung mga malakapas. Ako yung sungay-sungay, pakul. Yan, maluluto. Yan, ulam yan sabaw lang at saka yung laman niya masarap pag naluluto. Kung marunong kayo. Kasi hindi tamad sila magtatanggal ang balat. Yung balat ng sungay-sungay na tatawag kung alam po ninyo yun. Masarap po yung luto sa patis na tawag. Para ba yung
bawang sibuyas luya, tsaka daong sili o kaya malunggay. Tapos papatlagan patis. Kunting patis bechin lang po. At soya na po yun. Masarap na pong ulam yun. Tapos meron kang inihaw na tatlong piraso, 2 piraso. Maliliit nga lang pero masama pa ba naman yung ganyan kalalaki ba? Maliit pa ba yan? Sa kanila, tamad sila magbalat dito. Yun napansin ko. At saka hindi nila alam lutuin. Ang luto nila puro pa-ihaw lang eh. Ihaw. Kung maliit nga naman, nakatatamad ihaw. Pero, yan ka ako, pag binaratan niya, tananggal sungay, binabatak lang yan, ganito, pinatrakita ko na sala. Siguro bukas, makalawa, o mamaya, kapag nakahuli sila, ay susubukan lang ganun luto. Yung sinabi ko. Kaya mga kabida, paligid doon. Maliwalas na naman ang ngayon, karagatan po nandun, banda roon. Yung kita pa rin po ninyo, yan sa kabila. Ito po ay panibagong araw ng aking pagtigil dito sa pagbabakasyon ko dito sa Albay, Talin-Talin, Libon, Albay. At kahit na nandito lang po ako sa ating bakuran dito ng aking aming tinutuluyan, okay lang po ako dito. At medyo maganda-ganda pakiramdam ko ngayon at medyo nakatatayo-tayo na rin ako. Ayan. At nakainom na po ako ng sabaw ng buko. Ayan po, isang ganito naman sa sabaw ng buko. At mamaya-maya po, maya-maya po ay nagluluto bago ako uminom ng gamot. Kasi medyo minin pa rin po akong gamot eh. Wala na raw po akong baga. Ayon sa doktor, hindi po, bibiro lang po. Yun nga po ay, ang katao walang sakit yan na medyo bigla-bigla po, wala nakakaalam po sa atin. Ayan, natin. O, sabi ko nga po kahit na nandito at ito po natin bagong araw na lang po sa mga kabida natin dyan. Nag-love shout out muna sa inyong lahat. At sa lahat po celebrate ng lakarawan, happy birthday po. Ito pa rin tayo at kwentuhan na naman itong matibong na konting oras po ay nandito habang nakaupo ko dito. Ako na po nakalabas dito mag-isa at kasunod ko yung miss ko kanina. Sabi ko bumili ng terapia kung ano man kasi wala pa yung pinadalang. Baka paggabi, yun nga po, sabi ko na may huli sila mga yung sungay-sungay. Hindi nila alam lutuin dito yun. Yung isdang parang yung may sungay po, binabalatan po yun sa atin, just Paranaque. At saka yung pakul na tawag nila, ipaihaw lang ginagawa nila. Pag maliit, tapon din, binabalik nila sa Huwag yung kakoy tapon at yan, naluluto yan. Pag binalatan yan, at tinanggal ang ulo nito, yung sungay, maluluto yan na parang luto sa patis na tawag na meron bawang sibuyas luya, kung may dahon malunggay, yung talbos ng malunggay, pwede pong ilagay. At ganyan din po ang dahong sili na tinatad. Tatatarin nyo yan at kayon, makatapunin nyo. Masarap po lasa niyan. Saka nyo ihaw yung natawag na pakol. Ayan po si Adrian. Kaway, Adrian. Ayan o. Gising na ba dalawa dyan? Pag gising mo na, kaabot mo rito yung handle ng ng cellphone. At habang nandito ako, ito, kwento tayo ulit. Basta ako habang nagpapagaling dito at nagbabakasyon. Ito po ito gagawin ko. At baka mamaya, hindi natin masabi, kailan ako palalakad. Para ba nahirap ako lumakad. At medyo masakit yung kabyak na tuhod ko. Kaya gawangan naipit pa rin. Sanhi pa rin ito ng pagkakauwi ko rito na napasakay po ako dyan sa bus. Diyan po sa Tambo. From Tambo hanggang dito, walang babaan.
Nakatiklop yung ano ko sa unahan, sa back, driver, seat. Dito po sa likod ng mga ng driver, sa pangatlong row. Medyo hindi ako nakakilos, maayos. Kaya hanggang dito, isipin nyo, paycheck hanggang dito sa Albay. Check, almost 13 hours bago kami nakarating dito. Kaya ako patulong ako pagbaba sa konduktor, saka sa apo ko, nakasama ko. Saka marami naman tumulong sa pagbuhat. At ako po na may alalay na alalay. Wala na nga po sakit, kaso lang hindi ko maiunat ang pa ako ng parabaw na mulikat. Ngayon ay nakapag-relax na konti, nakapag-check na ako ng gamot kung sakali. At medyo maganda-ganda na pakaramdam ko sa umagang ito. At doon nga po sa tungkol doon kay Pope Francis na wala na po sa atin ngayon. Siya po yung mahinga na. At tayo naman, gayon din po, condolence nga pala doon sa pamilya ni Nora Honor. Ang ilibing po daw sa living ng bayani. Napalad siya. At talagang si Nora Honor po ay maliit pa po siya noon. Katapang nalang niya sa tanghalan nung siya ay aking makita at kasama sa bahay namin. Gawa ng kaklase po ng mga kapatid ng ate ko yan. At naging kumari po ng aking magulang ng nanay ko. At ninang po yan. Naging ninang po si Nora Honor ng aking kapatid na bunso. Pinakabunso kong kapatid na si Mary Jane Hernandez. Sa ngayon po ay may pamilya rin po dito sa Japan. Yun nga po at condolence kila Lot, kay Ian. Kay Matet, yan sa mga naiwan ni Nora. Bagamat ako nung mag-artista, di ko na halos nakasama si Nora Honor. Na minimiti ko sana makita man ng personal sana noon. Maliban dun sa pagkapunta niya sa amin nung siya bago pa lang sa kapapanalo sa tawag tanghalan. Pumasyal po sa bahay kasi nga nag-inanak doon sa kapatid ko bunso. At yan po ay kasama po niyan. Ang kasama po ni Nora Honor si Mama Belen. Meron pa po yung ni Nora Honor na si Honor din kumbaga noong panahon na yun, si Vilma Santos tsaka yung kapatid niya, si Winnie Santos ba? Yan, si kapatid Nora, si Eddie Boy. Yan, si Ian, si Lot, si Matet, yan mga na bago na si Ian, medyo nakasama ko na yata sa pelikula. Napasama na ako ng pa-extra na ako doon sa ibang pelikula niya. Sa aking pagkakatanda ako sa TV guesting ko na siya nag-guest TV. Yung mga panahon na yun, siguro nakasama ko na siya. Si Lot, ganun din. Condolence po sa inyo, magkakapatid, sa mga naulila po ng ating golden boys na si Nora Honor. Ayan po, napakahusay pong bata na yan. At yun po, andito po tayo sa ating pinagbabakasyon dito sa Talin-Talin, Libon, Albay. At napakaraming tinapay naman, binili nito si Madeline. Ayan po. Oh. Ayan, tinapay. Ako'y kakain muna ng kanin at para makainom ng gamot. Kasi po ba, hirap inumin itong gamot nito kapag walang laman ng sikmura ninyo. Delikado. Bagay ko tagang oras na natin. Pero mag-ingat po tayo. Ingay ka ng Panginoon na mag-iingat po tayo. Oh. Yan po ang dapat natin gawin. Kaya sa lahat po ng may karamdaman, lalo tigit yung mga nasa hospital po, mga matagal na rin po dyan na lumalaban pa rin, ay huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Tumawag po tayo sa dakilang manggagamot. Yung mga doktor po ay nandyan yan para tumingin sa atin at pagkalubon sila ng
kaniya-kaniyang kakayahan para mag-instrumento para makapagpagaling sa atin mga karamdaman. Sila nakakaalam na pag-aralan po nila yan, kaya tiwala lang po tayo. At ako nga po ay meron din karamdaman, subalit ang aking nilalagay sa aking isipan ay ang dakilang manggagamot sa ating Diyos amang nasa langit. Ayan ang kanyang anak, Panginoong Hesus, dakilang manggagamot. Kaya panalangin ko po kayo, lahat po ng mga nakakaranas ng karamdaman, dyan, lalo na sa bahay nila, sa hospital po, mga nasa kung saan man kayong dako ng mundo na may karamdaman, huwag po ninyong baliwalain itong aking sinasabi at ito po ay makatutulong sa inyong karamdaman. Ang mimilagro po at may kaganapan mangyayari sa inyo kapag kayo tumawag sa ating Panginoon na dakilang manggagamot. Yan nga po ang ika ni Pope Francis nung siya ay bago mamahinga. At niyo po, nakapagmisa pa, na ibabalik niya ang mga old traditional na pwede nang hawakan yung ostya. Kasi po nga naman, yan pong ostya para sa akin po, noong paman po, ay sagrado po yan. Mga pare ang naghahawak lang yan at isinusubo po sa mga tatanggap nitong ostyang ito. Subalit, nung dumami ng tao, siyempre kailangan nababago po ang mga tradisyon na bawal ng hawakan ng tao, lalo pa po nung nagkaroon ng COVID. Tatandaan po ninyo na may takipang yung may face mask tayong ginagamit. Yung pagtanggap ng ostya ay kinakailangan ay hawakan pa ng kaliwa, sa damputin ng kanan, saka mo susubo yung ostya. Na yun nga po nagkakaroon ng usapin na minsan pagtalikod, bigla nang tumanggap ng ostya, ginagawa pang anting-anting. Siguro nabalitaan nyo na rin po yun nung araw. Kaya nga ito nakita ko po na magmisa po si Cardinal si Pope Francis doon po sa Vatican. Nakita ko po sinusubo na yung iba, tumatanggap na nilalawitan dila. Dati pong ginagawa ng mga Katoliko at Kristiyano. Ang pagtanggap po sa ostya, yun po ay dugo at katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya bigyan po natin ng respeto at ating pong sagrado po yan i-respeto po natin. At hindi basta mahahawakan yan ng kung sino-sinong tao. Sa halip, kahit sabihin nyo, bago paligo naman ako. Kaya tatanggap ko pa. Bago dumating po communion, hindi po nyo napapansin, di ba po, bandang huli na, patapos na misa, bago matapos ang misa, saka magka-communion. After ang communion, saka po matatapos ang misa at tayo mag-uwi. Madumi na po ang kamay natin kung saan nyo po hinawak yan. Huwag nyo sabihin, minsan kahit sabihin anong linis nyo bago paligo, ay mapakikita po ninyo napapawak kayo sa ulo, sa buhok, sa kamay, sa upuan. Bago, yan po, hindi sa inanok po yan. Sana, tama po yung ginawa na napanood ko doon sa Vatican. Na magmisa si Pope Francis bago siya mamahinga. At siya po ay hindi rin siya nagpasunog ng kanyang katawan para bago ilibing. Siya po ay nilagay po sa simple at ang ganda pong kabaong na paglalagakan sa kanya. At siya po ay buong ililibing. Kaya nung dati po yung meron pong pandemic noon, di ba po yung ibang kaparian at yung mga tao natin dito, mga Katoliko, Kristiyano na meron pong tatawag tayong yung nilalagay sa noo ng krus. Di ba po, pag magmamalaro yung krus na
yung tinunaw na abo, na sinunog na abo ng palaspas, yan po ay lalagay sa noo. Di ba ginawa po sa tuktok nilagay? Sa tuktok ng mga tao. Di ba karanas po ba kayo noon? Apo, hindi ako palagay noon. Tsaka hindi nga po ako tumanggap ng osya na magbuhat ng hinahawakan pa, napawakan sa tao. Kung ayaw nila ako sa buwan, okay lang po. Basta't ako dyan sa loob na ng kalooban ko, puso't isipan na nasa akin na po ang Panginoon. Bago ko po, kahit na po hindi ako panggap, siya po ay nasa akin na pong by means of Holy Spirit. Sa pamagitan po ng Holy Spirit po, ay nasa sa akin na po ang ating Panginoon. Yun pong inilalagay ko sa aking isip at hinihingi ko ng kapatawaran kung ano man po ang aking mga nagagawang kasalanan. Kung may nalilimutan po ako, patawarin po niyo, Panginoon. Kung ako pinapagsasalita ng masama sa aking kapwa na hindi karapat-dapat, ay patawarin po ninyo ako. Kaya yun po ang naging panuntunan ko, sinusundan ko, at pininindigan ko po ang magpasagang ngayon. At yung nga, bago mo pahinga po ang ating Pope Francis, nakita ko po muli na marami pong tumanggap ng osya na sa dating gawi. Dating gawi po, na tinalot ang dila, amen, amen po, amen, amen. Tapos, yun, mag-pray na kayo ulit ng na nasa inyo na ang ating Panginoon. Kaya yan po ang dakilang manggagamot. Tatandaan po ninyo lagi. Sinasabi ko, pangalawang beses ko na po sinasabi sa inyo to. At yung panonood, huwag niyong baliwalain ito. Kahit ano pong karamdaman ninyo ay pagagalingin ng ating Panginoon kung ang pananalig ninyo ay ganun din. Na huwag niyong baliwalain, na ang lagi ninyong ilagay sa inyong puso't isipan na siya lang ang nag-iisang dakilang manggagamot. Kaya ang dasal natin sa ating mahal na ina, Malabilhin, ipanalangin po kami sa iyong anak na siyang dinadaluyan ng lahat ng buhay kasama ng Espiritu Santo. Amen. Kung ano man po karamdaman ninyo ay kanyang malulunasan. Maniwala po kayo sa hindi. Kaya huwag po niyong baliwalain itong aking kinukwento sa inyo at aking binabahagi sa inyo na ang dakilang manggagamot natin ay ang Panginoon Jesus. Yan po. At ngayon, doon po naman sa mga nagabang po ng mga kandidato natin sa nalalapit na eleksyon, maging parehas po sana kayo at mga pisal din po kayo sa sarili nyo o kahit sa pare. Naisuko po ninyo ang mga masasamang hangarin o mga kasamang gawain at hilingin po ninyo sa ating Panginoon na sana po ay huwag po kayong pabayaang malayo sa Kanya. Sa halip ay humingi kayo ng tulong para kayo gabayan kung talagang kayo ang mapipili ay walang daya. At matutupad ninyo ang inyong kahilingan sa sa mga bibitawan yung pangako siguro sa inyong pagkatao. At good luck po sa lahat po ng tatakbong mga kandidato sa darating na halalan, sa nalalapit na halalan sa 2025, national man o lokal. Yan po, at kayo po ay kalimutan na po ninyo, iwasan ang paggawa ng hindi maganda. Yung bang marami na nga kayong pera, kailangan nyo ng power, pero gamitin nyo sana sa kabutihan. Hindi po yung corrupt, bayad, pera, sweldo, yan po. Tapos, gigibari naman ang gagawing tulay o ano man yan. Mga professional po kayo sa kapag-aral, dapat kayo maging ehemplo ng unang-una sa lahat ng ating mga mamamayang Pilipino. At iwasan na po natin mga pagtalo,
manalangin nilang po tayo at manindigan na huwag tayong pababayaan ng ating pinaniniwalaang dakilang manggagamot, Diyos na Panginoon Hesus. Yan po ang ating mga Katoliko. Hindi po lahat ng Katoliko ay mabait. Ito po ulit na sasabihin ko, may mabait at may salbahe. Yan po. Atan niyo po si Pope Francis, pati Muslim, pati kung si ano man kayo sekta. Isa lang po yan eh. Panginoong Hesus din nga, kung ikaw eh, naniniwala at naninindigan ka sa inyong paniniwala. Magmahalan tayo kapwa Pilipino. Ibabag man tayo kung saan sa bono, kaya kung ano mga papaling, iisa lang po tayo at ganun pa rin, Pilipino pa rin tayo. Babag mo pa sa sukaya tayo, Pilipino pa rin tayo. Ang atin po ay hindi naman sa pag-away, patay, pagpatapangan, hindi po ganoon. Manalig tayo, tayong mga Pilipino, lalo-lalo na, ay marami po tating panatiko at saka isa po talagang marunong tumawag sa ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong kabida, Kuya Nilo Jeff Hernandez. Ito, nagpapagaling sa aking karamdaman dito sa pagbabakasyon po sa libo na bay. Pinararating ko po sa inyo yan na ako po ay ready na rin. Ready naman ako eh, kung ano man. Ang hinihiling ko lang po sa ating Panginoon, masettle po muna ang aking pamilya at kaya sila na rin po bahala sakali man ang mangyayari sa akin. Tulad po, mababalita na lang po niyo, ay sinilid kabida, wala na, mahinga na. Pero, tandaan po niyo, hindi pa po ako mamamatay. Mamatay man ako at nagpahinga. Mulit niyo akong pag-uusapan at pagkukwentuhan. Tulad po ni Noro Honor na yan. Alam niya na siya malapit-lapit na rin. Pero subalit, hindi niya alam kung kailan yung magaganap. At ayan nga po, naganap ng kanyang pagpamamahinga na para bang siya ay namamaalam na nun siya nabubuhay. Alam na rin niya yun. At maganda po naman naging resulta. At po ninyo na palibing pa sa libingan ng mga bayani. Kaya muli, ako po at ang aking pamilya ay nakikiramay po dyan po sa pamilya po ni Ate Guy, ni Nora Honor. Ayan ang dakilang manggagamot natin ng Panginoon Hesus sa mga karamdaman. Muli dyan sa Kisalman, huwag niyo pong baliwalain ito ang aking sinasabi sa inyo at baka sakali at tinitiyak ko sa inyo kayo ay matutulungan ng ating dakilang manggagamot. Pagagalingin po kayo ang ating pong kahilingan. Magbago po tayo, bitawan natin mga masama na sa isipan natin, sa puso, at mangako po tayo na hindi na muling uulit at mahumingi po tayo sa Kanya ng tayo kupupin at huwag pabayaan. Kung sakali naman pong kayo pagagalingin, palakasin po kayo at pagalingin po. Kung hindi po naman, siya na pong bahala. Paabayan po sa ating Panginoon ang inyong nalalabing buhay. Pagkat di kailanman walang ginawang Panginoon ng hindi niya gusto. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga nilalang, maging hayop, mga puno, lahat ng may buhay, siya po may gawa niya. Kaya manalig tayo mga kababayan, mga kabida, na tayo ay magkakaisa sa ating pananampalataya. Doon po sa ating mga kabida, mega shout out sa inyo. Diyan sa ibang bansa, sa anumang dako ng mundo kayo naroon. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, at mag-iingat kayo parati. Kaya mga kabida, yun po mga nandyan po sa tabing dagat, ay magdagat po kayo, nakakalibre na kayo. Sipag ang kailangan. At wag po kayo susuko sa inyong mga problemang dumarating. Lahat po tayo nagkakaroon problema. Kaya hanggang dito na lamang at nagpapaalam ang inyong lingkod na si kabida Kuya Jeff Hernandez, Nilo Jeff Hernandez.
sa ating mga kabida dyan, sila Arnel. Di ko po maisisa, napakahaba po nito. Napakarami po, Arnel Clemente, Daniel Bernardo, Parin pa, siya po malalapit sa aking puso na lagi ko na nababanggit dito. Kaya sila Eli Garcia na yan, aking ipinsan, si Tito Paloma, sila James Reyes, ating pong tropa na yan, mga barkada, na nakasama natin kahit na minsan dito sa maikling buhay na ito. At po, magkita-kita pa tayong muli bago pumahuli ang lahat. Kung ano man po tampuhan, kalimutan na po natin yan, tampuhan na yan. Kasi wala po tayo talaga madala. Ipa-Diyos na lang po natin yan. Meron po talagang taong walang kasiyahan. Magkaroon po tayo ng contentment na tawag. Kung ano meron tayo, pasalamatan natin ng higit pa. So, maraming salamat po sa ating Panginoon. Pasalamatan natin sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Hindi man sa ating mga anak, sa mga apo, sa mga kung susunod Panginoon. Ang ating panalangin, mawala po lahat ng mga sumisira sa mga kabataan, hindi na sa kabataan, maging matanda. Yung mga pinag-uusapan na yan, mga droga na yan. Kawawa po, panalangin din po natin ang mga nasundo sa loob ng kulungan na hindi po lahat ng nakakulong sa bilibid ay may kasalanan. At yan po ay minsan po karamihan dyan. Injustice. Hindi po nakatatanggap ng tamang katarungan po. Kaya kung minsan, panalangin na lang po natin sana na huwag tayong pabayaan ng ating dakilang manggagamot na Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ayan na po. Totoo na po ito. Paalam na po muna. At hanggang dito na. Magandang umaga po. Panibagong araw po ngayon dito sa bakuran pa rin ng aking bayaw na si Bongbong. At nilinis po ang bakuran ng mga bata. Ang apo ko tsaka si Andre, anak po ni Jason, nakapatid po ng misyo ang katulong nila. Tulong-tulong sila paglilinis ng bakuran. Pakikita ko po sa inyo. Ayan po sila, oh. At kasama ko po sila dito ngayon. Ayan, oh. Andre, kaway-kaway, oh. Andre, kaway-kaway kayo dyan, oh. Andre, dyan lang yan, Andre. Andre, dyan lang yan, doon sa labas, doon sa luboy, lagay mo sa kabila doon. Doon sa may bato na yun. Ano, kaway-kaway muna rito. Kaway, ayan, good morning. Mga kabida, ayan po si Jefferson doon sa dulo, nagkakalagay. Jefferson, baka makalagay mo yung sitaw. May bunga na. Ito ko nakalagay dapat, wag dyan. Ayan, dyan. Oh. Sige. Ayan po, at nakita po ninyo doon sa may bandaro sa likuran na yun. Ay, sus. Ayan, no, ang gate po, doon ang gate. Ayan po si Jefferson doon, nagkakalaykay. Huwag dyan sa bato, pasok-pasok mo yan. Diyan lang, oh. Diyan, oh, huwag daanan yan, Jefferson. Psst, daanan yan, dito banda, oh, doon. Jefferson, doon banda, oh, pasok mo doon. Doon, oh. Okay yan, ganyan. Yan, dyan mo lagay, sa may bato doon, sa may bato dyan. Yan po mga kabida, at nakita po naman ninyo at nandito naman ako. Kagabi po, ubod ang ginaw po, napakagilaw nito. Kaya ang buto ko, medyo lumalagotok na naman at hirap ako magtumayo. Kaya kailangan ko ng katuwang minsan, hindi nila ako narinig. Hindi ako tubig, o ano mo kailangan ko, iihi, o whatever na. Parang po ninyo yun. Na napakahirap po ay pinipilit ko sarili ko kumilos para sa ganoon ay ayan, si Madeline po dumarating, oh. Madeline, good morning, kaway muna. Ayan, oh. Ayan, nag-aasarol at binubungkal niya ang
yung binubungkal niya puno mangga para kumapal ang lupa. Ayan, oh. At mamaya-maya po ay didiligin po yan. Kaya may mga tumutubo na. May tumutubo na. Oh. Madali lang nilalagay dito, yung abo, yung mga fertilizer para lumago lalo yung puno mangga na yan. Ayan po si Jefferson man. Masyadong labas yun, Jefferson, yung sisigaan mo. Pasok-pasok mo lang doon, oh. Wala bang tanim doon, Madeline? Madeline, wala bang tanim doon? Walang tanim? Baka may sitaw doon. Baka makalay kayo yung sitaw, hindi marunong yan. Diyan lang sa may paa mo na yan, diyan mo ilagay, Jefferson. Jefferson, diyan mo ilagay sa may paa mo. Ayaw naman makinig, oh. Ang layo kong daanan yan, eh. Sindadaan dyan pag may silab yan. Diyan, oh, Jefferson, makinig ka dyan sa may likod mo, diyan mo ilagay. Diyan sa may likod mo, oh. Yan. Diyan sa may likod mo, yan. Diyan sa may paa mo. At sabay-sabay nyo liaban mamaya, uusok yan. Okay lang yan. Kasi tirik ang araw, eh, oh. Ayan po sila at nag-ahawan-hawan po din sa bakuran para maganda tignan. Yan po talagang dapat gawain dyan. Kung ako lang medyo may lakas pang paglalakad, isa ako dyan sa gagawa. Ayan si Madeline. Oh. Ang makikita po ninyo, yan po. Kaya kaway-kaway sa mga kabida natin, dyan, oh, sa bahay, sila bunso. Kaya po sila naggagad, naglilinis ng bakuran, clearing. Clearing operation po sila doon, yun, oh. Kabida. At yun nga po, kahit may tayo may karamdaman dito, habang tayo papagaling dito at nagbabakasyon, ay medyo talagang kinakailangan makatulong tayo mo lang dito sa kapaligiran dito. Ayan po sila, oh. Ayan. Lalaki yan, dyan, madali mamumulaklak na yan. Okay, dyan lang, dyan, sabi, pato na, okay na. Okay, lapit-lapit pa ko tayo, dyan lang. Dito, sa may kanto. Dyan, huwag dyan sabi papaya. Dyan lang. Dyan lang sabi paa mo na, dyan mo tumpok. Dyan mo sa may paa mo, dyan, huwag mo na alisin dyan. Ayan, oh. Ayan, ganyan. Diyan na sa may paa mo, yan. Wala ba sa tabang dahon? Labat-labat mo dyan konti. Ayan, ano mo nung daspan. Ayan, sige. Sige pa. Yan, dyan, sige. Yan, dyan mo tumpok. Hindi, dyan mo tumpok. Ayun pa yun, oh. Dito. Ayan, ang maganda na. Tingnan, oh. Ayan po ang mga bata. Si Madeline. Si Madeline nag-aasarol. Yan, oh. Ayan, okay yan. Yun, sama mo doon, oh. Yung ba iba tatamaan doon? Sama mo na doon. Sama mo na, oh. Okay, kalay mo ng wali. Yan, ayan. Yan. Ayan, oh. Yan po mga kabida at maganda na po ang puno. Ano? Yan ang bahay po natin tinutuloy dito. At medyo naggatas na po ito yung ang tawag doon. Ensure daw po pampalakas. Kahit na, siguro, salamat po kung pagagalingin tayo dito. Basta't narito na naman po tayo sa segment na ang dakilang manggagamot. Panginoong Hesus. Yan po mga kabida. Sa umagang ito, bago pong araw, sa mga nagsiselebrate po muli ngayon ng Karawan. Ngayon po, ang Karawan ay happy birthday po sa inyo. Saan man kayong dako naroon. At doon po sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary ng kasal, happy anniversary po. Patuloy po ninyo ang inyong pagmamahalan. At sa mga kabataan po naman, na medyo nasa paligid nyo ang hindi magandang gawain, ay umiwas-iwasan po kayo
at mahirap na po tayong malulong sa masama at sa pinagbabawal na gamot. Kaya nga po ako nandito at para po makapagpahinga, makapag-relax, makapagaling sa aking karamdaman. At dito po ng mga bata, tinuturuan ko po na mag-ano sila, ganyan, maiwas sila sa mga hindi maganda. May oras po naman para maglaro, may oras para magdagat, at para matuto silang pagwawala siya. Katulad yan, pinatumpok ko yung ang mga dahon na hindi basta winawalis lang. Kaya pwede na sindihan yan. Maya-maya, sabay-sabay yan. Jefferson, tama yan, Jefferson, dyan. Tama na yan dyan, Jefferson. O yan, dyan sa iba mo, tama na yan, dyan mo, kutin, alisin mo sa may dahon. Kaya para mausukan dyan, yung para mo wala kung ano ito, mangga. Ayun ang may bunga na po doon sa taas. At napakarami po rito ibon. Doon ako nagsisiyahan. Pagising ko kanina, mga maitim na na ibon, may kulay dilaw. Ayan po, may sisiw pa. Ayan nagagala. Kita po ba ninyo yan? Ayan nagagala po ang sisiw. Ayan kanya-kanya silang gala at mag-ano. Ito pa, Adre, totoo, walisin mo na itong mga plastic na yan, papunta ron. Pumunta po tayo, walisin mo. Para hindi kayo na dudumihan. Wasyado. Ito, papunta ron. Ayan, mga plastic, bulak. Ha? Wala kang bitaw yan. Alarma. Ayun, sinuli na. Bigyan buta ko. Pagka yung takas eh. Ayan walisin mo nandun, tumpok mo sa mga dao. Papunta ron ng uli. Ayan, bagay, pwede rin ganyan. Pero mas maganda awiin mo na papunta ron. Doon mo na walisin papunta ron sa may dao. Naku, ano ibig sabihin, pagka sindihan nyo sa ilalim puno, may ihaw yung ugat. Masusunog pa yung madadarang pa dahon. Mamamatay yan. Kaya ganyan, mamamatay mga kulisap dyan, mga lumilipad-lipad. Ayan po. Ayan yan, mga bulak-bulak na yan. Sige, yan pa, mga dahon na. Ayan. Hindi mawalan talaga eh. Mamaya, didiligin yan, yung pinag-abuhan yan, ipapaligid doon sa lupa, sa may puno mangga. Sinuli agad, palastaw. Ayan pwede na, may posporo kayo. Ayan ang padaan yun ano ba yung plastic na yun, na may puno. Lagyan mo kayo dito. Choy, posporo. Wala, posporo. Kaya nagdapuan nyo sila, balaki Kurente, mga mine yung po tawag yan, yung Martinez. Ayun, lalaki po, pares sila. Nakakatuwa po yung mga huni niyan, ma'am, pagka umaga-umaga. Meron lang mga langay-langayan, tatawag. Ito ka, tinapay Adri. Ito, napay. Ay, kami na polis. Yan. Sa mga kanto pinapasan. Dito ka po, sa ano ba si Jefferson yung ka-upload ba yan o naglalaro lang doon? Yan po, kaway-kaway. Mga bata. Jefferson, tanong mo kay mama mo. Ay, isang dahon. Magsindi ka ng kahoy muna maliit, tapos lagay mo sa gitna. Tuloy-tuloy na yan. Ay, yung kahoy na maikli. Kuha ka ng kahoy na isang natin. Ayan. Dito ko lang. Baka makabalik ko lang. Baka pwede ko tangkod yan Ay, lak ng supers naman pala ito dyan. Marunong magsindi. Kaya yan nga tuturo ko sa inyo para matuto kayo.
Ano kayo rito? Kapel karton. O karton kaya, o karton. Ano ba ako mo ay kakawin na yan, pero lang. Baka pwede ko tungkod yan ha. Papakainisil lang yan eh. Ayan po mga kabida at andito naman tayo ang inyong kabida, Kuya Nilo Jeff Hernandez sa pagpapagaling at pagbabakasyon po dito sa Talin-Talin, Libon, Albay. Ayan po sila oh. Ray. Hoy. Sige, lapit ka konti. Lapit ka. Alin? Ano daw? Ha? Ano? Ano? Adrian nga, Joa? Oo, yun nga, si Adrian po. Ano sabi ko? Ha? Andre nga, Adrian. O, po naman si Jasper, si Madeline, sa pati labas ng kalsada. Si Linis. Pwede na pumasok sa atupan to eh. May cerdo. Adrian. Mga ibon na yun, nasa nakita po nyo. Shoutout po dyan sa ating mga kabida sa ibang bansa. Sa mga OFW na patuloy po nanonood ng aking itong kabida YouTube channel na pinamagatan po ng pagbabakasyon po dito sa Talin-Talin, Libon, Albay, pagbabakasyon at papagaling po sa aking karamdaman. Medyo sinusunod po natin ipapacheck up tayo sa doktor. Minom tayo ng gamot. Yan. O, yan po siya, no? Kakaway-kaway muna. Oh, good morning. Ay tumingin. Ayan, si Jasper. Kaway-kaway. Ayan, oh, good morning. Ayan. Isilaban nyo yan. Sa ilalim, butsokoy. Asan yung ano? Sundutin mo muna yung ano. Jasper, abot mo yung kapatpat. Asan yung patpat? Ako ni mo. Diyan pa siya nang puputasan mo sa ilan, doon mo, ayan, ano mo? Ha? Hoy, ano yun, yung butasan nyo, eto, hindi. Anak. Ikaw mo, diyan pa siya, no? Hoy, butasan mo yung dahon sa ilalim, pag ano, no? Tapos doon mo salpak yung karto. Ito. Oh, para na, ano, may tutok to, eh. Ayaw makikinig sa sipukoy. Butsokoy. Pakawalang. Okay na yan. Tuloy na yan. Diyan nyo lalagyan ng ano. Ayan po at makita nyo muusok na oh. O doon kabila. Yan, lagyan nyo ng mga dahon, ano yan, sariwang dahon, Jefferson, para umusok lalo. O, ito kung matatanggal nyo. Tingin mo, takbo ng usok sa pupunta, tapon. Pero okay lang yan. O, tingin mo, basta sisindihan lang ang gitna. Tama yan. Ito, Dre, oh. Tusok-tusok mo ito. Itong dulo, pagtusok mo, matulis. Tusok-tusok mo ilalim para lumiyab. Ayan. Mga tapulin niyo yan, mga kabida. Sisipag po mga bata. Ayan. Hindi, tusok mo sa ilalim. Ayan, para kumarat ang apo dyan sa ilalim. Ayan, ganyan. O, sa kabila naman dito. Sa kabila. Dito, sa kabila naman. Dito. Dito ka. Ayan. Ano mamatay eh. Kung nalagay lupa, ayan o, sindihan mo ulit. Namatay eh. Yan po mga kabida at hindi pa nga ako marunong. Tuturo ako sila paano papaningas ng mga tindahon. Dakilang manggagamot pa rin ang aking pinanindigan at pinananaligan na ako hindi niya pababayaan. Tayo po, lalo na po yung mga nandyan po sa mga bahay-bahay nila na nakararanas po ng karamdaman din. Sana po, ang dalangin ko ay pagalingin po kayo ng dakilang manggagamot.
tayo po may mga karamdaman, dumarating po kahit kanino yan. Subalit kung paano nyo po pagagalingan sa sarili nyo, mangako kayo ng ano po pagbabago at susundin nyo ang binubulong sa inyong isipan. Ang doktor, kung sakali man, ay sila po ay siyang nakakaalam pagkat sila ay talagang napag-aral. Inuulit ko po sa inyo, yan po pinag-aral ay may kanya-kanya rin po. Tayo po lahat ay may pagkakaiba, hindi po tayo pwede magkaparehas ng isipan. Kasi nga po, tayo ay nilalang ng Panginoon na may kanya-kanyang kapalaran. Sabi nga sa kanta ni Rico Puno, malangit pa ang kanyang kaliwa. Di ba? Parang isang awit lang. May simula sa kapasan. Yan po ay may kanya-kanya tayo. Yung sinasabi ko pong dalawa ulit, kung di po nyo napanood kahapon, yan po ay, ang sinasabi ko po, ay talagang mahiwaga ang buhay ng tao. Ano ba itong lumalabas sa screen? Hindi ko ba manawari kung ano. Kamay ko pala ay nakahawak doon po sa may camera. Ayun po. Sa person yun, no? Hindi, ano mo nga kunin mo? Gaganon ko. Ayun, no? Kunin mo yun, by person. Mababalik pa yun. Mga kinukunan ko. Yan, no? Sa person, pag mo dito ko yan, stand. Sa person, ako tuloy-tuloy na yan, hindi na babantayan yan. Ayun pa isa, oh. Oy. Ayun pa isa, oh. Kunin mo na stand dito para hindi ako nangangawit. Para nakakamag-bostra ako dito. Ayan, oh. At dalawa nga po lagi ang ating ang Panginoon po muli ay inuulit ko at ganyan po. Ang ibig sabihin yung nga po, may simulat sa tapusan. At tayo lahat po, mga tao, ay kahit magkapatid kayo at kapatid at saka mga magulang pa ninyo ay maski kambal po kayo, magkaiba po kayo ng tammark. Basta po nyo ang tammark natin ay magkakaiba, maging tammark natin sa kanan o maging sa kaliwa. Magkakaiba po yan mga kabidya kung mapagmamasdan po. Sa hindi po na pinapansin ako, wala yan po, lukuhan lang yan, bahala po kayo. Hindi ko po kayo pinipilit, basta't ang akin. Huwag niyo po ninyong kalilimutan makinig o subaybayan ng aking sinasabing ito. Sapagkat ito ay may dudulot sa inyong tulong sa kagalingan po ninyo kung kayo po'y nananalig na ang Panginoong Hesus ang dakilang manggagamot. Ayan, nakakailang araw na ito, 3 beses tayo nag-content na ganito at habang ako'y hindi nakakatayo, ayan po mga bata. Tuloy-tuloy, umuusok na po kayo dyan. Biya mo ng ganyan, papasok na yan dyan. Sige, ganda yan. Oh. Ayun yung isa, pagka lagyan nyo ng dahon ng sariwa. Entry yan. Lagyan nyo ng dahon sariwa sa mga gilid-gilid, yung mga damo-damo. Para yun ang magsisilbing usok. Patong nyo dyan. Ano yan? Ay, pakaibo. At paano ba maganito? Sa mga, marunong eh. Person, ikaw na maglagay, oh. At sa akin kung kukunan nito, yan po. Ayan. Paano ba paglagay ito dito? Ang hirap eh. Papatay ko muna. At dito po muna at iayos ko lang po itong aking camera. At nangangawit po ang kamay ko. Ayan. Yan po, ang nasabi ko po sa inyo ay tunay po at mag-react po kayo kung mali ang sinasabi ko. Ayan. Ari na mga pinapanalangin ko po na tayo po mga may karamdaman higit sa lahat ng mga nasa kulungan po dyan sa kung saan man lugar at yung mga taong nagdaranas ng karamdaman sa ospital ay pagalingin po ninyo, Panginoong Hesus. Sa tulong po ng ating mga specialist and doktor. At po si Madeline, siya po nag-aasarol ng mga down sariwa. Ayan, lalagay. Ayun na, ano niya, ate mo.
O yan, umusok na. O yan, at tuloy-tuloy na yan. Yan. Dito lang po muna.